lang po yung uulamin namin. Nagsalad lang po ako ng cherry tomato. Dito po, lalagyan lang yan ng sibuyas, konting apple cider na po. Asin, yan na po yan. Parang ano na nila yan, parang tomato salad na nila. Tapos ito po yung talong na ilan natin. Sariling talong natin to. Yan. Tapos ayan. Sausawan. Kangkong. Sarap na yan. Sa labas kami kakain sa terrace. At walang hangin. Tsaka hindi masyadong mainit. Pag sobrang init naman, ay nako, hindi ka makakakain doon sa labas dahil gawang sobrang init. Didiretso na natin yan sa kainuruan ng konti. Diretso sa sausawa na yan. Sarap. Comme ça, qui veut quoi? Gandang umaga po. Ito po yung mga nabili kong parang nap yung pagka may invited ka, no? Yan po yung lalagay mo. Paplansyahin ko pa po. Hindi po kami nag-flea market kasi medyo mahangin. Tsaka ang problema po sa flea market is that kahit hindi mo na kailangan, pag nakita mo, bibilhin mo kasi mura na po. So, gaya nito. Nabili natin kasi tatlo sila, 2 euro lang. So, parang nagiging addict. So, addictive talaga yung flea market kasi mura. Tapos, kung mahilig ka sa mga vintage. Wasp? Daming wasp. Yun po yung problema. So, today, medyo malumlum na po. So, we decided na we do some gardening. Yun naman talaga yung everyday namin ni Frank, yung gardening dito sa bahay na po. Kasi, yun nga po yung sinasabi ko, yung when you have here sa Europe na po, ewan ko yung mga katropa nating na nakapangasawa na ng foreigner. Ang mahal-mahal po if you have gardener, no? So, pang mga mayayaman lang yung may mga hardinero or something. So, you do your own. Yung pagpipaint. Kasi once na you hired someone, napakamahal talaga po. So, kami, hindi naman ganun kalaki yung lupa namin. It's around 1,200 to 1,300 square meters yung lupa. Tapos yung bahay naman yung ganun kalaki talaga. But we do everything. Kaya talagang medyo madugo yung yung paggagabi, pag-maintain ng mga grasses na po. So, tas all over talaga ng land area namin is puro po vegetation na po, vegetal fences. So you have to trim that, you have to maintain that. Yun po yung biggest problem. So hindi naman sa problem, but when you get old, kaya yung mga iba pong mga foreigner na when they get old, they sell their house and they buy some apartments na lang na po. Siguro kami ganun din po gagawin namin later on pagka medyo gurang-gurang na gano'n. Ayan. So, yun si Frank lininis yung, yan din, yung swimming pool. May swimming pool sila. Yan, no. But it's really difficult to maintain. Big job din po yung swimming pool. So, it's cost us a lot of money too because you have to put many things in it. Yung chlorine and everything. And your time kasi lagi po yan nililinis. Almost every day. So, yun po yung inconvenience ng swimming pool. But obvious sure the convenience is that ayan, pag nainitan ka, laladrop ka na lang dyan. Anyway, ayan. Maiba naman tayo. So, we're planning to go back to Philippines. So, ang dami ko pong halaman as you can see sa front and everything. So, yung mga bougainvillea po, they don't survive in the pot pag walang mag-aalaga. So, itong to, nakasurvive to kasi nasa loob to ng bahay. But since na maybe we're going to go back to Philippines January, so I decided na, I put that here in the big pot. Kasi ang nangyayari po, yung roots niya,
pagka di pa may butas yung pinaka button niyan. Yan. So ang nangyayari, nabubuhay sila ulit kasi once na na-reach nila yung roots nila, na-reach nila yung lupa, nakaka-survive sila. So but I put something here pagka winter na po para hindi po sila this one ma-frost. Yan, kasi may frosting po kami dito by January, February, minsan March, sometimes March, April, meron din nagpo-frost pa rin po kasi nagne-negative po kami. Hindi sana nagne-negative, okay lang po sana, but then yun din po yung bonsai na yon. Yan, maganda pa naman yan. The same thing, yan po ay pero to nilagay ko lang to sa terrace. So during winter they don't need any lot of watering na po. So minsan nga pag na-overwater, nagkakatanggal-tanggal yung mga leaves nila. So maybe I will put it in the terrace pag aalis kami na po. So kasi yun po yung mga succulent plants. During winter nakaka-survive po sila pag pag linagay nyo lang po sila sa parang medyo hindi talaga exposed sa cold. So tingnan natin. So ang dami ko pong linagay. I mean, I will do that I begin now kasi aalis po kami ng 1 week for vacation ulit na paghatid namin kay Sam. So, ang gagawin ko po, nag-start ko na pong yung mga gusto kong halaman, ilalagay ko na po sa lupa. Tingnan natin kung makaka-survive next year. So, ganun po talaga pagka you have two countries, lalo na dito may winter, you don't have choice kasi siyempre wala naman, mayroon pong pupunta-punta dito sa bahay, but siyempre hindi mo naman pwedeng i-ask na gawin lahat yung gusto mong gawin. So they just maybe take care of the chicken, yun lang po, pulin yung eggs ng chicken, itingnan kung okay naman yung mga chicken natin. So yun lang po yung i-ask namin dun kahit yung mapagkatiwalaan namin dito. Yan. Si Frank. Kulit. Ayan, may pumunta tayo sa papakita ko dito ko po ako naglinis yan kasi dami pong damo yan. So yun po yung niyan, pag dinidiligan mo, syempre maraming damo. Yan pong mga damong yan. Yan. Sala rin yung mga yan. Dami yan. So yung mga paanan yan, lagi kong nilinisan. Yung mga sa roses din. So talagang it's really big work na po yung gardening. But yung kung talagang sabi ko nga, when you love it, saka exercise na rin po yan. Ayan. Tanim. Laki ko to sa front, kaya lang hindi po siya masyadong nag-grow, no? Nagpa-progress. So, kinuha ko po doon. Kasi ang daming roots nung nakalagay doon. So, anyway, nag-survive doon na po yung isa natin. Yung violet tuloy namatay. Yung nandito. Namatay po siya. I don't know why. Kasi laki-laki na nun. Pero tuloy yun namatay. Kasi ito po yung isa sa mga bougainvillea. I love bougainvillea, but hindi nga ako masyadong makapagpadami gawa ng dito po ay may winter and bougainvillea they die. Parang nawawala pa yung nila ng pag-winter, hindi gaya ng roses. So ito po yung mga bago, the same thing, hindi pa talaga ganun kagaganda, no? So yan, ito medyo okay na. Yan. So may adaptation yung mga roses din pag nilagay nyo. Tapos ito yung yan, may mga bagong buko. So the same, mamaya lilinisan ko po yung mga paanan yan. At lalagyan natin ng konting fertilizer natin. Kukuha po tayo doon. Ang dami na naman po akong fertilizer ng yung mga eggshells na po. So tingnan nyo po yung kalabasa. Yan na po yung kalabasa hanggang dito yan. Siguro nakita nila yung swimming pool, gusto rin mag-swimming. Joke. So ayan, yan na yung kalabasa natin. Ayan, may bunga dito ang isa, tingnan mo. So yung pang kalabasa, medyo po siya, need lot of space. So yan, to yung clementine, but last year 3 yung binigay niya sa amin, but this year 2 lang. So December pa yan, pwedeng kainin. Ewan ko kung may nakatago or something. Ang dami niyo pong binunga, but dahil sa maliit pa lang siya, I mean pang 1 year niya pa lang ngayon, so wala tayong magagawa. Ganyan talaga pag mga bago yung natin, trees natin, fruit trees. Tapos ito tuloy yung, it's my gift for
Mother's Day na po. So, medyo mas maganda po tuloy siya. Pero ito po is yung variety niya is, ang bango niya po Pag inamoy mo po siya, ang bango-bango niya. Siya po talaga yung grumping. So, kung gusto nyo, talagang titingnan nyo po yung etiquette. Yung may mga, tinanggal ko lang, every plant dito po may parang may name tag sila, no? So, titingnan nyo po talaga kung ilang meters yung kaya nilang i-grab. So, this one, it's like 5 meters. So, siya talaga yung climbing na roses. Kasi yung isa, parang grampat siya, but it's not remontang. Parang, I don't know how to say that in English na po. Pero this one talaga yung nakikita nyo pong talagang nagiging wall yung roses. Isa to sa mga variety ganon. So, here, pag when you buy, that's around 50 yung isang puno niyan, 50 euro na po. So, medyo mahal din po talaga yung mga roses dito. So, kaya nga, sabi ko yung dalawang hindi umaasenso. Sayang lang kung pag hindi umaasenso na po. So, ayan. Punta tayo sa ating garden. So, dito, yung may-ari nung dati, nung binilahan namin, yan, parang de-separate yung garden, tsaka yung pinakabahay. So, they put another vegetal wall. Ayan po, may another vegetal wall para hindi po kita yung garden. Yan, ganun po yung ginawa nung binilhan namin. So, and here they put parang tawag dito barak na po. So, they put that thing to store yung mga things pang garden. Sa swimming pool, nandun po yan lahat yan sa maliit na parang tawag dito ay storage. Pero malaki din po siya sa loob. So, ayan na, dito na tayo. Kumustahin natin yung mga halaman natin. Yan na yung kangkong, but I was thinking kung paano ko po sila pag winter po, pagka unang lamig, patay na po yung kangkong natin. So, I need to research kung paano ko siya, siguro ilalagay ko siya sa ref or something. Kaya lang, syempre yung ref ko, isa lang naman na pang freezer. So, I really need to find kung paano ko po, kung pwede ko ba siyang i-dry. Tatanong ko si Manay Kinky. Ayan, shoutout kay Manay Kinky. Ayun, si Mama pala nadapa. So, medyo baldado po si Mama. Kaya lang din na po masyadong nagbablog si Ate Jinky na po. I don't know why. She's quite busy or ayan po, medyo. Yun po yung ano natin si Mama, medyo nadapa po siya. Yun po kasi 83 na rin po si Mama. So, medyo pag ganyang edad, alam mo naman po, very active siya. So, hindi mo naman pong maiwasan na pagsabihan. Ayan. So, back tayo dito. Tapos napadaldal na naman ako. Baka yung ibang viewers hindi naman nakilala. Kasi may iba po kasi kaming viewers na pinapunod po kami magkakapatid. Ayan. So, sa mga viewers na hindi alam yung mga nakapag-subscribe sa mga kapatid ko. So, hindi nila alam yung isyong gano'n. Anyway, back po tayo dito sa garden. Ayan. So, this year, tingnan niyo po yung kamote. Ang 3 kamote po yung tinanim natin. Oh. So, o 2 kinds. I don't know. Parang 2 kinds lang yung, 2 kamote lang yung tinanim ko. But then, yeah. Tapos, yung may isa pa akong ginawa, inano ko po siya, tinanim ko na lang. Parang, yung gaya ng sa atin, di ba, pagka magtatanim ka nito, kukuha ka na niya, tapos tutuldok mo lang, mabubuhay na po siya. Kasi yung kamote naman, it's very, mabilis po siyang mabuhay. So, tingnan nyo na po pa. Tingnan natin kung nag-unod siya. But anyway, masarap naman sa kanya is yung leaves niya na po. So, kailangan kumuha din pala ako ng leaves. Ayan po yung ating kamatis. Yan. Tapos yung kalabasa, may isa pa tayo, hindi ko pa po nagagawa yung kalabasa. May pangalawa. Dalawa pa lang ito, pangalawang bungaw. Ayan. Hindi pa siya ganun kalaki. Ayan. Tapos yung sayote, hindi pa nagbubunga. Tapos ito na umulaklak na yung, but sabi ko, mukhang hindi na maabutan kasi malapit na pong mag-autumn. So, I don't know. Tingnan natin. Kasi parang huminto yung evolution nung sayote, no? Siguro na over, siya nito ng kalabasa. So, next year, siguro hindi tayo tatanim ng kalabasa kasi so much yung space. Masyadong siya sa space. Tinanggal ko na nga dito kasi, yan, pinutol-putulan ko na rin kasi talagang
yung space, yung kailangan niya ng big space, yung kalabasa. So, hindi nag-evaluate, hindi talaga nag-progress yung, medyo uminto yung paglilaki ng natin sa yote natin. So, I don't know. So, dito naman, ayan, namumulaklak na po yung mga, natin, bell pepper. Yan po yan, bell pepper po to. So, sanabi ko nga last time, yung bell pepper po, pag malalaman nyo po because ang lalaki ng mga leaves nila, compare sa sili yon. Tsaka yung sili, mas madami pong, sanga-sanga na po. So, ito po bell pepper to. So, mamumunga na rin po sila. So, alagaan po natin sila sa fertilizer, yung manure, yung eggs natin. Papakita ko po sa inyo yung organic fertilizer ko na parang lang galing po sa waste ng kitchen na po. So, ayan. Ilalagyan ko din po yan ng mga abo-abo. Tingnan nyo po. So, ayan, nagbubunga na po yung, ayan. Tingnan nyo po yung bunga niyan. Ayan. Dami na. Yan po yung mga siling iniimbak natin na lalagyan natin ng vinegar na po. So, at least magkakaroon pa rin pala ng sili. Because I was worried na medyo na late po yung pagtatanim natin. But anyway, last year, when I came back from Philippines, August 28 yun po. So, ganyan na po talaga yung naabutan ko din. So, pero mas marami po yung bell pepper na natanim natin. But anyway, ganyan talaga. So, wala tayong magagawa. Puro bell pepper pala to. Ayan. So, dito, yan po yung kamatis natin. Dami pa rin. At lagi pa rin silang namumulaklak. So, hanggang siguro October sila. So, hindi tayo bumibili ng kamatis ngayon. Yan. Ito rin. Ayan. Sili pa rin yan. Tapos may tinalim din akong pagsinigang na sili. Ayun, nandun. Katabi ng okra. Ayan. Sinigang yan ang sili. Ayan po yung okra natin. So, kukunin natin yan mamaya. Kami lang naman kumakain ni Frank. So, at least meron po akong okra kasi na-miss ko. Ang tagal ko na rin po. 1 year ko rin di siya kinakain dahil wala. Meron din dito kaya lang papangit. So, I don't buy. Kasi ang mahal-mahal ng kilo. Tapos, very dry siya. So, I don't buy okra. So, sa dami ko pong tinanim, isa lang po yung isa lang po siya. Isa lang po yung na nabuhay. So, it's ganun lang talaga yung risk nung ating pagtatanim. Ayan. Ayan. So, tayo pakbet. Pwede tayo magpakbet. Tapos, dito naman pala yung ito. Tinatanggal po yan. Pag nagagaran niya na siya, kukupitin nyo para mag-grow. Yan. Ito po. Pagka ubos na yung niya, may ganyan na. So, you have to trim that. Ayan. Para laging continue pong lumaki yung wall, nyo. Ayan. Itong maganda po to sa may malalaking farm sa Pilipinas. Ang ganda po. Pag nakita nyo po yung may mga camping site dito, ganyan lahat. Kasi they have hectares na mga lupa. So, ganyan po yung nilalagay nilang pangharang sa kanilang lupa. Ngayon nandito sa amin, pagbalik natin dito sa may swimming pool, ganyan po yung ginawa nung dati na pinakabakod niya na po. But this one never, kasi ito napaka po niyan. Yan, kailangan tanggalin namin yan. Kasi I don't like this one, tas ang hirap niya pong tanggalin. Pampa ang tawag dito. So, magiging ganyan po isa. Tingnan nyo po. Yung dito sa gilid namin, kaya kay George. Yan po yung naging parang pinaka-bakod namin. Tingnan nyo po kung gano'ng kalalaki. Yan. Kaya maganda siyang bakod. Pag malaki po yung lugar nyong nabili, you can use this as bakod-bakod. Tapos ang ganda pa kasi ang daming bulaklak niya. So, bilhin nyo po iba-ibang bulaklak gaya ng sa likod. Yan. So, for today, yan po yung natin, mag-work na po ako. At nako, anong oras na ba? Bilis ng oras. So, lilinisan ko po dito. Yan. Chupik sila, okay? The trick comme ça. Des gros comme ça. Même des petits, celui-là. Celui-là, c'est très gros. Ouais, c'est celui-là. Ça va être très oui, voilà. Tu take cela et elle va prendre okra.
Sila, os sila. Kasama ko si kita yung pupit mo, os, ah. Os, pupit mo, ah. Tingnan niyo po yung okra. Yaki. Bilis niya pong mag-evolution, ah. So, kailangan ko ano nyo agad kasi pagka ano, maano na siya. Tiya, os. Os. Yan ang korinla. Ito. Bundol mo ako, eh. Ito. Silot kuti. Ito nga malaki na. Tingnan mo, ilang araw lang yan. Wow. Heavy. Heavy. Makunat. Ito. Ciao. Ma'am, kumusta? Yan na, pabuko, no? Ang suspect ya, pabuko. Suntos puri. Oh, là. Ah oui, ça. Ouais. Bien, bien joué. Oh, putol. Os, mali ang pagkuha mo, eh. Après, qu'est-ce qu'on peut les mettre? Tomate. Ah, tomate, on a plein de tomates. Makulit din to. Dami na po kasi. Dami ulit to. No. Hanap lang même lorong la. Hanap lang. Pero qu'est-ce qu'on pourrait faire? Para namin yung raisins, no? So, parang ano po siya. Ang tamis-tamis niya po. Tawag dito is, hindi siya yung Italian na raisins, no? So, yun nga. Yun pa yung risk, pag bibili kayo, wala pang fruits. Hindi nyo po talaga malalaman kung talagang yung nakalagay na etiketa nun ay yun. So, ang tawag po dito sa amin, musca. Yun yung po yung mga ginagawang aperitif wine. Ayan. Pero sobrang tamis niya po. Kaya yung wasp, ang daming wasp, mga birds po. Hinakain sila, kaya kinuha na ni Frank. So, yung inanay natin, pwede na nating ano yan, gulayin mamaya. Kaya po yung dalawang okra, banay. Ayan. So, medyo magulang na yung isa. Nung tinignan ko, 2 araw lang po, ang bilis niya pong maggulang, ah. So, sabi ko, kunin ko, nakalimutan ko. Tapos, pangalawang araw, ganyan na siya kalaki. So, ang bilis niya pong, pag nakita niyo, pwede nang anihin niyo na po kasi, ang bilis nila pong mag-evolve, no? Yung isang araw is, laki ng, linalaki ng gulay na po. So, ang bilis nilang gumulang. Tuloy-tuloy tayo ulit ng talong. Yan po yung mga gulay natin. Tapos, mag-aagaba ako ng atay ng manok. Ng atay ng manok na gunjo. At ito lalagay natin at the end yung yung sitaw na po. Tapos yung mga basa, sausage po. Pero ano po to yung fresh na sausage na po. Hindi siya smoke na sausage. Fresh po siya. Yan, may atay. Dati po si Frank mahilig sa atay na po. Nasanay na po siya sa atay sa akin. Pero gusto niya yung lutong-luto siya.
Ayan, parang medyo pa-crispy na. Yun ang gusto niya naman. Ayaw niya ng parang ganyan. Ayan, gusto niya talaga yung lutong-luto. Healthy food eh. Atay na may sitaw. Lagyan natin dun sa natin tag nito konting talbos, masarap kasi yan. Pula-pula yan, paborito ni nanay yan ni mama. Gusto niya yan, maganda yan sa dugo, sasabihin niya yan. Dami kami din, konti din ng kangkong, si Pang mahilig sa kangkong. Actually, mahilig siya sa mga gulay. Hindi ko maping pagkakain kami kasi nahihiya. Mga bata. Pero pag kami nilang dalawa, mukmumukbang kami. Para may views kaming konti. Joke. Mas maraming nanonood pagka kumakain. So, pag kami nilang dalawa, sabihin ko, mukbang tayong dalawa. Ayan. Sam laging din. Kaya at minsan hindi kumakain. Diba? Ayan.